Magandang araw pong muli. Ngayon ay may ibabahagi ako sa inyo. Ito ay matamis na pampalaman sa tinapay, masarap kainin sa umaga. Umpisahan na natin ang proseso ng pagluluto nito. Pagkatapos nating hugasan ay tatanggalan natin ang tangkay. Natiyempuhan ko na may nagtitinda nito sa palengke, agad kong binili. Sapagkat gusto kong ikumpara yung nabibili at yung sarili kong gawa, kung alin ang mas masarap at puro. Ngayon ay hiwain natin ng ganito kaliliit para madali lang siyang maluto. Iba-iba ang paghiwa nito. May malaki, may medium. Ako naman ganito lang kaliit. Iba-iba rin ang diskarte ng pagluto nito. Sa akin, sinimplihan ko lang. Sinimplihan ko lang para hindi gaanong matrabaho. Gusto ko pag nagluto ako, saglit lang, tapos na. Ngayon naman ay ilalagay na natin siya sa kasirola para mailuto. Siyempre, kukuha tayo ng panukat para masukatan natin siya. Tasa lang ang gagamitin nating panukat. Pasensya na kayo sa mga manok, maraming manok dito. Naka 1 cup at 3/4 tayo. Tamang-tama lang ito sa isang garapon. Ngayon, mag-prepare tayo ng 2 kalamansi. Lalagyan natin ito ng kalamansi. Haluin natin para magsama-sama yung kalamansi at strawberry. Dalawang beses natin siyang isasalang sa apoy. Ngayon, ay palulutuin natin yung strawberry. Hahayaan natin na siya ay magtubig. Huwag nating hayaan na matutong sapagkat mag-iibang lasa nito. Hinaan lang ang apoy para hindi siya matutong. Wow. Siyempre, huwag pabayaan. Kailangan haluin ang haluin. Tingnan nyo, ganyan lang ang apoy. Ayan, at nagtubig na siya. Pwede na yan. Patayin na natin ang apoy. Hindi pa ito masyadong luto, pero ang purpose lang natin kung ba't natin tinanggal sa apoy ay para malagyan ng asukal. 1 cup na asukal ang ilalagay natin. Tamang-tama lang ang sukat nito sa strawberry na nasukat natin kanina. Saidin natin ang nakadikit na asukal. Sayang. Pagkatapos ay haluin natin para matunaw ang asukal. Mainit pa itong strawberry, kaya madaling matutunaw ang asukal. Ayan, natunaw na ang asukal. Buksan na natin ang kalan. Ayan, at ganyan ang itsura niya. Haluin lang ng haluin. Pwede lakasan ang apoy para kumulo. Ayan na, at kumukulo na. Lumalabas na ang mga bula. Muli po ay inaanyayahan ko kayo na i-like, share at subscribe ang aking channel. Malaking tulong na po ito sa akin para makapagtuloy-tuloy po ako sa pag-upload ng aking video at makapag-share sa inyo ng kaunting idea sa pagluluto at sa konting nalalaman ko sa araw-araw na pamumuhay.
Para sa akin, okay na itong ganito. Ayaw ko kasi na parang candy na ang labas ng strawberry jam, matigas ang asukal. Pag nasobrahan ito, lalapot ng maigi. Kaya papatayin na natin, papalamigin. Palalamigin ko na yan. Buksan natin ang electric pan para mapahanginan. Sinishare ko po ito sa inyo base lang sa aking nalalaman. Pero hindi po ako expert sa mga paggawa ng ganito. Meron lang po akong experience. Ayan o, at habang lumalamig ay lumalapot siya. Sinalin ko siya sa isang garapon na nabili ko sa grocery. Hugasan natin ang labas ng garapon, malagkit. At palamigin natin sa ref. Next morning. Magandang umaga po, mag-almusal po tayo. Initin po natin ang tinapay para masarap lagyan ng palaman. Hala, ano ba ito? Bakit ganito na lang po kaunti? Wala na, mauubos na agad. Kahapon ko lang to niluto. Antok pa ang salarin. Hala, kape muna tayo. Ngayon ay titikman natin kung alin ang mas masarap, yung binili sa grocery o niluto sa bahay. Nakikita ko na gustong gusto niya kahit hindi siya magsalita. Nakikita ko rin ang ebidensya, mauubos na ang jam. Sa totoo lang, mas masarap ang lutong bahay kaysa yung binili sa grocery. Kasi yung binili sa grocery ay may halo na. Mahal ang strawberry kaya hinahaluan nila. Hindi natin sila masisisi.